tulak ng kuryente, ayan, sa ating headlight, ipapasa niya yung kuryente dyan sa kulay blue na may guhit na white, which is lalabas yan dito, blue na may guhit na white, okay? Plus from blue na may guhit na white, ipapasa naman ni blue na may guhit na white dito sa kabila, which is, so paano natin malalaman if saan yung sira? It's either sa bulb or yung linya, no? So gagamit po tayo ng test light, no, para ma-verify natin. Yon, magandang hapon po sa inyong lahat, idol. Ano nga ba yung coding daw ng headlight ng mga China Motors, no? O yung color code, marahil sinasabi niya rito, no? Mula sa source, high and low or negative yun sa mga China Motors, no? And mga Diyos, so, pag China Motors yung pinag-uusapan, halos kapares lang yan ng Honda, no? Kasi may mga China ngayon na yung ibang accessories wire orange na, no? Ayun, so, pero karamihan, gaya ng Rusi, Rakal, no? Kung may Rakal pa man, Skygo, ay Honda po yung kanilang color coding pagdating sa headlight. Well, so for this video, mga idol, papakita ko sa ipapaliwanag ko sa inyo yung coding ng mga China Motors, no? Babasin natin dito yan sa Honda. Kasi itong Honda na ito, hindi umiilaw yung kanyang headlight, no? Walang headlight, kaya ayusin natin. At dito ipapaliwanag ko na rin kung ano yung kulay ng source, no? Kasi meron po tayo tinatawag na battery operated at saka AC type na source ng headlight, no? Pagdating sa mga China Motors. So hindi ko na tatagalin to, diretso na agad tayo dito sa video. Alright? Tara! So yung mga idol, no, pagdating sa color code po ng mga China Motors, kaya sinabi ko kanina, ay halos same lang po sila ng Honda, no? Kasi Honda naman talaga yung inspiration talaga, no? Yung pinagkuhaan ng harness ng karamihan ng mga China Motors. Alright. So ito po ay wire po ng kanyang headlight. Okay? So itong motor na rin na ito, mga idol, no, ay titignan natin kasi hindi daw tumiilaw yung kanyang headlight, no? Ay papakita ko dito sa video kung paano malaman kung saan nagmumula yung source ng headlight sa mga China Motors o dito sa ating XRM na ito, no? Ito ay FI, no? XRM FI. So ipapaliwanag ko lahat dito yan, okay? Ayan, so kung gusto mo itong video na gagawin natin, idol, baka naman pwede makain ng isang subscribe dyan, no? Hit na rin ng ating notification bell para lagi tayong updated, alright? Sa mga upload pa natin, okay? So umpisahan ko dito sa kanyang headlight socket, okay? So yung headlight socket ay galing po ito doon sa kanyang switch. So dito muna tayo sa headlight socket. Ipapaliwanag ko yung basic na wiring na naan dito. So meron po diyang color or kulay green. Ayan, nakita mo ba? Tanggalin natin. Yun, lapit natin. So ano ba yung meron dito sa kanyang headlight socket? Dito po yung kulay na blue, yellow at saka green. Ayan, nakita mo ba? Kasi sana yung kamay natin medyo madumi kasi inaayos natin kasi yung flooring, no? At meron lang po mga pumasok na customer kaya kailangan nating ayusin, mga idol. Ayan. Okay. Tugon ko na rin po ito sa katanungan ng ating idol. Okay, so balik po tayo dito. Nandiyan po yung blue, green at saka white. Si blue, yan po yung high, mga idol. Okay? So si green, yan naman po ay ground. At si white, yan po ay low, no? Okay? So nasundan ba? Okay. So sa motor na ito, wala po itong headlight. So alamin natin. So maya ko na ipapaliwanag, no, isa-isahin ko muna. Dito muna tayo sa motor ng ating idol. Paano natin malalaman if saan yung sira? It's either sa bulb or yung linya, no? So gagamit po tayo ng test light, no, para ma-verify natin. Yung isa ay body ground natin. At yung isa naman, yung ipang tetest natin. Okay, paandarin muna natin. Kasi ito po ay naka-AC type, no? Iilaw lang yung kay headlight kung umaandar po yung makina. Yun, andar na. Yo, nahulog. Sorry. So, dito po sa headlight, kasi umaandar na, no? Check natin dito sa high or low, or sa white at saka sa blue, kung may source ng kuryente. Yo, wala. Switch natin sa low. Yun, wala. So walang kuryente, malamang baka gumagana pa po yung kanyang bulb. Ayan, so bago po lumabas dito yung yung kanyang kuryente,
ay dito muna siya dadaan sa ating tinatawag na high and low switch, no, mga idol. So, check natin dyan, titignan natin, bubuksan natin, papakita ko sa inyo kung ano yung coding na nandito, no? Kung ano yung mga wire na nandyan. Okay? Tatanggalin muna natin. So, ayan, no, so natanggal na natin, no? At kung mapapansin mo, ito po yung kanyang high and low switch. Inulit ko, pasensya na madumi yung kamay ko kasi nagpapatag po tayo, no? Ayun po kasi, silaw, no? Ay naayos po sa natin yung flooring na inabawasan natin ng lupa kaya madumi na kamay natin, okay? So balik tayo dito. Ayan. So mapapansin nyo, meron po dyang yellow at saka white. Pero may blue yan sa ilalim. Ayun, no? Sana nakikita yung blue? Oh, blurred. Ayun, yung blue. Yung po yung high. Ibig sabihin, pag ito yung high, ay yung low, yung white, yung blue, papunta po yun dun sa socket. Mga idol, punta sa socket. Yung source na magbibigay sa kanila ng kuryente ay itong si yellow. Ayan, yung yellow na ito. So, iti-test natin ito, no, gamit ang test light. Yung yellow na yan, kung may binibigay yung kuryente, no? Kung nagbabato yan ng kuryente dito sa high and low, no? Kasi kung may kuryente ito, tapos hindi naglalabas ng kuryente itong dalawa, itong high and low, ibig sabihin may problema dito sa switch, no? Kaya, check natin ito, okay? Yung ginagawa natin dito pag troubleshoot ay patras po mula sa socket, patras kung saan nagmula yung source kasi gusto ko mapaliwanag dito step by step, okay? So test muna natin to, paandarin ulit natin yung motor. So yung mga idol, gamit yung ating test light, yung kulay yellow na ito. Yan, nag-blurred, session na. Itong yellow na ito, test natin, no? Pakahirap, isa lang yung gamit ating kamay. Dikit lang. Yun. Naidikit ko na po doon sa yellow yung ating test light. Mapansin nyo, ayan. Ayan, ito. Dinidikit ko, pero hindi umiilaw yung bulb ng ating test light, okay? So, mula dito sa wire na ito pababa, ayan, dito sa wire na ito pababa, susundan natin, papunta yan dito, ayan. Yun. Sundan natin, susundan, ayan o. Ito yun o, ito. Diba, ito. Ayan o, diba? So, ayan yun. Okay. Hanapin natin dito yung kulay yellow. Tanggalin muna natin ito. Yan, tanggalin muna natin yung tie or luwagan para mapakita ko, no? Yan. So ito po yung kanyang socket. So may nangyari na po dito. May mga balot pa to. Yun, may nangyari na po ditong conversion, no? Mga idol. Yan. So naglagay po sila dito ng switch na, no? So itong yellow na ito, ayan, yung tinanggal nila dito, ito yun, oh. Ayan. Putol po ito, no? Hindi na nakakabit. Nasa baba, nalaglag. Okay. Tapos, mga idol, kaya hindi umilaw yung kanyang headlight. So salpak mga muna natin ito. At paliwanag ko mamaya. I-verify lang natin o gamit yung test light kung iilaw to. Yun o, mayroon. May ilaw. May ilaw, mga idol. High low. Yun, meron. Yung nangyari dito sa motor ng ating idol, kaya nawala siya ng headlight. Kasi ito po yung switch na sinasabi ko. Ay yung linya, no? Itong linya na ito, itong yellow. Yan, itong yellow, tsaka yung linya dito papunta sa yellow. Napapasok sana doon sa Honeywell switch, no? Doon sa yellow na tinetest light natin kanina, ay naputol po yung kanyang connection. Ito nasa baba na, no? Meron pala siyang meron pala siya ditong ginawang switch ng kanyang headlight. Ito 'yon, no? So yan pala 'yon. Tapos yung dulo ng green na ito yung green. Yung dulo pala nito ay nasa baba, no? Tapos ito yung yellow na ito yung may kuryente. Ayan, dito. Test light natin, may kuryente yan. Wala. Laklong kamote, wala na kiyo. Ayan, so ito po yung source na, ito po yung yellow, ito pala may kuryente. Yun. Ito naman yung papasok doon sa socket, ay dito sa ating switch. Nalaglag, kaya wala siyang ilaw. Kabit muna natin. So yun, nakabit na po natin yung kanyang headlight socket sa bulb.
At naidikit na po natin yung switch niya rito. Check natin kung may kuryente. Yun, meron. Okay. Ngayon, check natin dito. Yun, wala. So, ibig sabihin, may problema yung kanyang valve. Tiray ko. Pakahirap pag isang kamay lang. Yun. Check natin tong socket. Pero naman, dito lang sa kanya wala, okay? So, try natin magpalit ng valve. Yun. Wala sa align yung valve. Yan, so ikabit na natin. Yo, moment, umilaw. Okay. High and low natin, high and low. Switch natin yung yun. Hindi umilaw. No, ibig sabihin pundi po yung yan. Pundi, may tama po yung kanyang low. Pero yung high umilaw. Okay? So, nakuha na natin yung problema ng motor na ito ng ating idol, no? Yung naging problema niya, yung switch, yung ginawa nilang switch dito na laglag. Okay? So, balik po tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa color coding ng headlight. So, balik na po tayo dito sa pagpapaliwanag, no? So, itong yellow na ito, mga idol, ito yung papasok sa kanyang switch. Ito naman yung source. Yung ginawa nila, pinutol nila dyan, tapos naglagay sila ng switch. Kasi yung mga ganitong motor, ay wala itong switch na umiilaw kagad. So, yun po yung ginawa. Alright. So, dito, yung source ng kuryente nito, mga idol, ay kulay yellow. No, mula sa yellow, nagaling po ng ating engine o ng ating regulator, ay papasok po dito sa switch. Ayan. So, itong yellow na ito, mga idol, galing to sa ating regulator. Ayan. AC na connection ng ating headlight. Na po tayo dun sa wiring at color code, idol, ng ating headlight, high and low switch at saka yung source, no? Yung source ay yellow. No, tapos from yellow, ipapasa niya po doon sa high and low switch dito po sa ating blue at saka white. Okay, doon ipapasa yung kuryente, no? Mula dito sa yellow, dadaan sa ating Honeywell switch, tapos lilipat sa high and low. So, balik po tayo dito sa coding po ng China Motors, idol, no? Sa pagdating kasi sa China, idol, meron tayo tinatawag na battery operated or AC type. Itong sa Honda, itong sa FI or sa Honda, pwede natin ito gawing battery operated, no? Pwede natin ilipat yung connection niya, which is itong part na ito rito, itong part na ito na papasok po dun sa kanyang switch, pwede natin to ilipat sa accessories wire, which is sa block, no? Pero dito sa connection niya, naka AC type pa ito, no? Iilaw lang yung headlight pag umaandar yung motor, no? Okay. Doon po tayo sa Rusi na may switch pong dalawa. Mapapansin mo, meron po silang Honeywell switch dalawa. Yun, sa dalawang switch yun, mga idol, ay may tinatawag po tayong battery operated na connection at saka AC type na connection. Yun, papaliwanag ko muna dito sa battery operated na connection dito sa isang motor. Ayan, so meron pala ako dito motor. Okay, idol, so, mula dito sa accessories wire, no? From accessories wire, ACC wire na kulay black, papunta yan dito sa ating switch, no? Sa ating Honeywell switch, which is dito po sa part na ito, okay? So, pagka tulak ng kuryente, ayan, sa ating headlight, ipapasa niya yung kuryente dyan sa kulay blue na may guhit na white, which is lalabas yan dito. Blue na may guhit na white, okay? Plus from blue na may guhit na white, ipapasa naman ni blue na may guhit na white dito sa kabila, which is sa high and low. Doon na po sa blue at saka sa white. Okay? So, bali yung nanditong wire, tatlo na yan. Blue na may guhit na white, solid blue at saka white. Okay, nakuha mo ba, idol? Yun. Okay, so inulit ko, from accessories wire, papasok dito sa ating switch. Paglabas ng kuryente mula sa switch, magiging kulay blue na may guhit na white na yan, tapos tatawid yan dito sa ating high and low. Pagdating dito sa high and low, nandyan na po yung blue na may white, tapos yung white at saka yung ating blue. Okay, tapos pag nag high and low tayo, kung ano yung switch na naka-on, yun po yung iilaw dito sa ating headlight. Okay, kung naka-high ka, naka-high. Kung naka-low, naka-low. Alright, so nasundan ba? So yan, idol, so sana nasusundan nyo pa po yung paliwanag ko. Inuulit ko,
mayroon po tayo tinatawag na battery operated at saka AC type na connection ng ating headlight. Now, pagdating naman po sa AC type, halimbawa may Rusi din po kasi na AC type or may mga China motor din na AC type. No, pag aandar lang po yung motor, saka lang po iilaw yung headlight. Okay, so ganito naman yung sitwasyon nila. No, gaya ng pinakita ko kanina, no, from regulator, meron pong regulator na may wire which is nandun po yung tinatawag nating AC type na regulator, which is yung po yung AC yung supply ng headlight. Kung mapapansin mo yung regulator na mayroon pong red na may guhit na white, which is yung po yung magiging supply naman papasok doon sa switch na pinakita ko kanina. Kasi kapag naka-battery operated, black yung source, then papunta sa switch, tatawid sa blue na may white. Pag AC naman, yung red na may guhit na white, papasok doon sa switch, tapos tatawid doon sa blue na may guhit na white. Tapos papunta na sa high and low switch. Nakuha nyo ba ako, idol? So, yun po yung wiring connection sa mga China na motor pagdating po sa headlight connection. Which is dito po sa Honda, no, yung ginawa natin dito, ayan, sa Honda na ito, kung napansin nyo, yung kanyang connection, no, ay kulay yellow. No, hindi na dumaan sa kung ano-ano pang mga wiring connection nyo. Itong yellow ay galing ito sa regulator. Okay, so galing regulator, pag pinandar natin yung ating makina, no, magpuproduce ng kuryente yung ating stator, pasa sa regulator, and ibibigay naman papunta dito sa ating headlight switch, din ilalabas ng ating headlight bulb. Alright? So, yun po yung paliwanag dito, idol. No? So, sana nakuha mo yung paliwanag natin dito at nasundan niyo po yung ginawa nating paliwanag dito sa wiring connection at saka color coding at function ng headlight. No? Yun. So, sa nag-request ng video, sa nagtanong ng video na ito, so sana nagustuhan mo, idol, at sana nakuha mo yung paliwanag natin dito sa video na ito. Alright, so ganito lang muna yung video natin mga idol kasi tapusin ko pa to. Medyo hapon na po. May ako kayong tips at kaalaman sa ginawa nating video ngayon at kung nagustuhan nyo yung ginawa nating video ay baka naman pwede makainis ang subscribe dyan. Pakita rin ang ating notification bell. Nabubulong tayo, no? Notification bell para lagi tayong updated every upload, no, sa ating YouTube channel. At kung may bago tayong upload na video sa ating YouTube channel o sa ating FB page, pa-subscribe at follow na rin ng mga idol. Ayan, so dito lang muna yung video natin. Ayan, peace out na mga tropa. Medyo hapon na eh. Bye-bye. Salamat po. High, low. High, low. Alright. High, low, high, low, high, low. Okay na.